kailangan ko kasi ipakita para makita nyo na mukhang tama pero may mali. So, ano yung mali? Sabihin mo na kasi tagal. Wait lang. Yo, leg day tayo today. Sabihin natin si Raf mag-workout pero shoulders daw siya. Pero same kami ng gym na pagbubuhatan. So, magkikita-kits kami doon. Baka mauna ako or mauna siya. Ito yung pre-workout natin. So, ang pinaka-ayaw namin pre-workout yan yung Jablo kasi nakakasira talaga siya ng tulog. Pero since leg day tayo, gusto kong seryosohin yung leg day today. I-take natin yung pre-workout yan. Pero 1 scoop lang na may salt kasi talagang pag sumobra ka sa 1 scoop parang 2 days kang gising. Shoutout nga pala sa JFit. Bang! Okay, so pitahin sila lang sa gym. Let's go! Yo! Okay guys, so nauna tayo kay Raf. Hindi naman kami sabay ng program, so it doesn't matter. Bali leg day tayo, ang problema na medyo maraming tao, so mag-iintay tayo ng konti. Pero okay na kasi hindi ko na gusto pre-workout ko sa bahay dahil nga puro ko tubig sa bahay. So syempre liquid din siya, so hirapan ako ubusin. So sabi ko, sige, drive muna ako. Balikin na lahat ko, tapos ngayon ko siya iti-take bago tayo mag-workout. So sakto lang kasi marami pang tao, so para makapag-wait tayo at pagbakante na yung mga equipment. Alright? So habang hindi pa ako nag-workout at hindi ko pa rin alam actually kung anong content na ito, so mamaya ko pa malalaman nyo kung anong mga ganap natin. So magbabasa muna tayo ng mga ilang tanong na hindi ko nasagot sa Q&A vlog kasi may mga lately nag-comments so para lang din meron tayong gawin habang nag-iintay tayo. Meron dito, boss, okay lang ba pagsabay-sabay ng supination, cupping, rising, pronation all in same day? Ang sagot ko dyan is pwede naman kung kaya mo. Pero huwag ka lang mag-heavy sa lahat ng yon. Usually, pwede talaga siyang gawin kung sabihin natin 3 times a week ka lang mag-training. Like meron kang mga rest in between. Kasi kunyari ako, sabihin natin 5 days in a row nagte-training ako. So kung gagawin ko siya lahat, paano bukas? Diba? So, exhausted na ako. Kaya ako siya, actually kaya ako nire-recommend yung alternate na cupping, pronation para kunyari ma-exhaust yung mga muscles mo for pronation. Bukas makakasagad ka pa rin for cupping. So dahil na-exhaust naman yung mga muscles mo for cupping, sa pronation day mo sa susunod is medyo recovered na siya at may mas energy ka na. Unlike kung gawin mo lahat yun bukas, pipilitin mo na lang gawin yung mga exercises na yun pero hindi mo na ma-maximize yung training dahil nga exhausted ka na lahat. So kaya ko siya pinag-iiba-iba. Tsaka kapag bawas yung workout mo, mas makakapag-focus ka sa target. So kaya importante talaga yung programming. So yun, sana medyo advanced yung sinabi ko pero sana na-gets nyo yun at malaking tulong yun sa inyo kapag nag-pro na kayo or medyo advanced na. So next, ito na naman. Actually palagi itong tanong at madalas namin na-encounter itong tanong na to. Masakit yung siko, ito. Itong banda, yan, yung banda na yan. So bakit madalas siya na-encounter? Dahil yan sa side pressure. Usually mga nagtatanong yan, nagpupulsuhan. Pulsuhan yung ganito. So too much side pressure, maradamage mo talaga yung elbow mo. So ang pinaka-trick or tip na pwede ko sabihin dyan is bago ka mag-side pressure, mag-back pressure ka muna. So imbis na ganyan, hilahin mo muna. Yan. Pag malapit na yung elbow mo sa katawan mo, lesser na yung elbow. So yan, tutulong na yung shoulders kasi. So hindi na siya masyadong elbow. So pag malayo yung katawan mo sa elbow mo, tapos nag-side pressure ka, talagang masakit talaga yon at delikado rin. So talagang ina-advise ko na use back pressure before side pressure. Alright? So isa pang question. Lapit na. Ito, last question. Lalakas pa rin ba ako kahit resistance band lang yung gamit ko? Oo naman. Lalo kung marami kang resistance band. Kasi pag madaming resistance band, makakabuo ka rin ng matinding tension nun Kumbaga magiging heavy din yun Or kung konti man yung resistance band mo, or kung isa man, pwede mong doblehin, paigsiin, para mas bumigat siya. So, pwede. Actually, advantage nga ng resistance band. Kada hinihila mo siya, the more na bumibigat siya. So, the more na bumibigat siya, para siyang lumalaban. Actually, lalaban talaga siya kasi babalik siya, di ba, rubber band. So, para ka talagang may kalaban na arm wrestling. So, maganda talaga siya. Next time, mag-training naman tayo ng resistance band lang, no? Tingnan natin kung mag-work siya. Pero, sa akin kasi, kung mag-workout ako ng resistance band, kailangan may mga handles pa rin ako. Isasabit mo din yung resistance band. Isasabit mo sa resistance band yung mga handles. Tapos, pwede ka mag-pronation sa resistance band, rising. So, mga ganon. Actually, may mga nagawa na ako noon ng mga quarantine days. Pero, malay mo,
since naka-daily vlog tayo, pag naubusan tayo ng content, pwede natin gawin yun. Good idea yun. So, yun muna. Start muna tayo ng leg day. Highlights na lang to dahil for sure, hindi nyo balak manood ng leg day workout. So, hindi ko pa actually alam kung saan patungo tong content na to. Pero, wala. Raw vlogs nga eh. So, let's go. Alright, so yung endurance natin yung nawala. Feeling ko strength twice kaya mga 1 rep, 1 rep. Pero yung kunyari mag 6 reps to 12. Grabe, sobrang gaan lang nung naging workout ko ngayon. Pero parang yung cardio ko ata nawala. So yun yung ibabalik natin sa legs. Yun yung nag-drop tayo ng weight eh. Parang nung nagkasakit tayo, ngayon na lang ulit tayo nakapag-legs. Isipin nyo gaano katagal yun. So talaga nag-a-adjust yung katawan ko. Parang yung bigat kaya pero yung legs ko nag-shake. Tsaka yung mismong cardio parang nakapatong pa lang yung weight sa likod ko. Napapagod na ako. So ngayon, back to develop muna tayo ng foundation. So hypertrophy workout. Tsaka na tayo mag-strength training ulit sa legs. Simula nung nagkasakit ako, ngayon lang ulit ako naka-leg day. Parang 1 month na ata yun, so grabe. Pero babalik tayo dyan. Yo, guess what? Nakatulog na naman tayo ng maaga. Pag pinipilit ko makatulog ng maaga, hindi ako makatulog. Pero pag hindi ko pinipilit, putik, ang bilis ko makatulog. Pero yun nga, nagising tayo ng maaga ngayon. So, it means, hindi ko na naman natapos yung vlog natin kagabi, which is yung napanood nyo lang na leg day. So, hahabulin na lang ulit natin yung editing. And then, tapos ko naman na siya i-edit. So, ito na lang i-edit ko. Pero, i-raw vlogs ko na lang to, natatamad na ako. Kasi kailangan ko siya ma-upload ngayon para may mapanood kayo ngayon dahil nga naka-daily vlogs tayo. At ang challenge lang is baka pa lang hindi pa ako mangako kasi parang tinatamad ako. Pero baka mag one-on-one training kami ni Mark Renzi. Tinatamad ako mag-drive kasi papunta Cavite City, medyo malayo yun. Siguro mga 45 minutes or 30 minutes kung hindi traffic. Pero sana sipagin ako, di ba? Or nine-negotiate ko siya actually ngayon na siya na lang pumunta. Tapos babayaran ko na lang siya. Pero tingnan natin kung ano mangyayari. Kung hindi man, solo training tayo. Pero maganda sana no, kung mag-training kami ni Mark Renzi. Pero sa ngayon, tapusin muna natin itong vlog na to dahil kailangan ko na siya ma-edit dahil nga naghahabol tayo. Speed training. So, I will teach you guys how to train it properly and usual mistakes na ginagawa especially sa mga beginners. So, wala na paligoy-ligoy. Mistakes muna tayo. Alright, so ano yung mga mistakes na madalas nilang ginagawa or nakikita? So, ganito. Rubber band. Okay, so tama naman yung rubber band. Pag mag-training ka ng speed, rubber band talaga yung advisable dahil lumalaban siya at the same time, boom, parang for explosivity, di ba? So kaya pang basketball eh. So ito, kunyari top roller. So let's go. Boom, boom, bang, boom. Okay, so makikita nyo siya, medyo anong mali doon? Usually nga, yun yung mali dahil mukha siyang tama pero merong micro mistakes na nangyayari sa training na kapag actual match na is pag nadala mo siya dahil yun nga yung lagi mo training, doon ka nagkakamali. So, anong nangyayari ulit? Boom! Boom! Alright? Boom! Boom! So parang mapapractice mo siya na mabilis. Ano nga yung mali doon? Ang kulit ko eh, no? So pag in slow motion mo siya, ganito yung mangyayari dyan. Top roll muna tayo bago tayo mag-hook. Ay hindi, pakita ko muna kung ano yung sa hook naman. Bang! Bang! Okay, so yun yung ginagawa. Okay, so kailangan ko kasi ipakita para makita nyo na mukhang tama pero may mali. So ano yung mali? Sabihin mo na kasi ang tagal. Wait lang. Pag in slow motion mo kasi yung ginagawa ko kanina, ganito yung nangyayari. Slow motion na. Then, alright, so isa pa. Boom. Kanya, ready, go. Bang.
Okay, so sa slow motion na yun, makikita nyo na mali. Ano yung unang gumalaw? Katawan muna, di ba? So, then, nag-follow yung arm. Ay, nag-follow yung hand. Okay, so, bakit mali yun? Ang mangyayari nun sa actual match, pag ginawa mo yun, sabihin natin mauna ka. Ready, go! Bang! Then, susunod mo to. Pero dahil yung kalaban mo is naka-ready rin sa go yun. So, kahit mauna ka, bang! Then, umatake siya. Bang! So, open up ka nun. Ang mangyayari sa'yo nun, bang! Open up. Or, bang! So, anong kailangan gawin doon? Kung magre-ready go ka na naka-alert at gusto mo maging explosive, always, natatandaan nyo, always start with your hand. Okay, so, hindi pwedeng mauna nga yung dahil mistake nga yun, yung katawan. So, hand muna. So, pag nakuha mo na yung hand na gusto mo, then saka kumatake. So, gano'n. Bang! Okay, so hand muna, then then body. So, hindi pwedeng body, then hand. Dapat hand, then body. Alright, so, bang! Okay, so pag yung slow motion mo yun, bang! Then, drop. Alright, so gano'n din siya dito. Kunyari, gano'n. Kunyari, back pressure ka naman. Hindi pwedeng back pressure muna, tapos saka ka-atake. So, ito muna. Bang! So, ang mangyayari kasi nun, hindi ka pwedeng mag-skip ng step. So, gagawin mo lang siya ng mabilis, pero right way pa rin. So, hindi ka mag-shortcut sa speed. Gagawin mo lang siya ng mabilis. Okay, make sense? So, di ba ang movement talaga is ganito? 1, then 2. Ay, ganito. Yan. So, 1, then 2. So, sa flash pin or sa speed, hindi mo siya shortcutin. So, gagawin mo pa rin siya, mabilis nga lang. So, boom, boom. So, 2 movements pa rin para dahil mabilis, magmumukha siyang 1 movement. So, bang! Alright, so, nangyayari din siya madalas sa hook. Kaya nagtataka sila, bakit ako pag nag-hook, defensive, kahit explosive naman ako. So, ganito kasi yung nangyayari dyan. Mapupunta ka talaga sa defensive position pag naunang nag-drive yun, di ba? Kanyari, hook ka. Siyempre, shoulder commitment. Pag naunang mag-move yung shoulder mo, bang! So, yun yung first move mo yung shoulder. 1, tapos yung kalaban mo, atake din. 2. So, see? Defensive yan. Unlike kapag nag-shoulder commit ka, pero nauna yung hand control mo, ang hook guys, nagre-require pa rin ng hand control yan. So, cup first, or supinate, pero lagi mag-start sa hand. So, kapag mag-hook ka, ako hooker ako sa left, so sakto. Ito muna inuuna ko, bang! Then tsaka ako mag-shoulder. So, 1, 2. So, hindi ako defensive. Pansinin nyo ito yung offensive hook. 1, 2, then attack. Versus dito. 1, 2. So, defensive na yan. So, masasabi kong defensive. Ito yung center. Ito yung line iba kasi yung angle ng camera. Pero, dito yung defensive. Bang! So, ito yung defensive. Para pag matake siya. And dito yung offensive. Boom! Gets? So, pwede na ako matake dito ng matake kasi offensive ako. So, yun yung trick. Always start with your hand. Top roll man. Bang! Bang! Or hook. Boom! So, pag speed, hindi nyo shortcutin yung steps. Same pa rin ng proper movements, pero gagawin nyo lang siya ng mabilis. Okay? So since alam nyo na kung ano yung mistakes na ginagawa nyo, ang next question is, paano mo naman siya iti-train? Okay, so, maraming mag-disagree sa akin sa pagtitraining ng... Okay, so maraming way pala kasi. So, kanya-kanya naman yan. Minsan effective sa'yo, minsan effective sa'yo. So, hanapin nyo rin kung ano yung effective. Hindi ko sinasabing tama to, hindi ko sinasabing mali to. So, experiment. I-try nyo lahat, tignan nyo kung ano yung mag-work sa'yo. Okay, so paano nga ba siya i-train ng way ko? Okay? Ano yung difference ng training style ko sa training style ng iba? Usually, pag nag-speed sila is full movements, full range of motions. Pero sa akin is micro movements lang. Why? I'll explain it to you guys. So, bakit micro movements lang ang kailangan mo? Kunyari, top roller muna tayo dahil mas marami sa atin ng top roller. Tama ba? Hindi ko alam. Mas marami nga ba ang top roller sa hooker? Gusto ko malaman. Try natin mag-survey ng konti. I-comment nyo, hooker kayo or top roller? Dalawa lang muna. Yung mga presser, consider nga na sarili nyo as hook dahil inside yun. So, tingnan ko lang. Tingnan lang natin. Ano mas marami? Hook or top roll? Comment nyo kung top roll kayo or hook. Alright. So, micro movements niya. Bakit? So, ito lang titraining ko pag speed. Bang! Bang! Or, back pressure lang. Bang! 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 Why? Kasi guys, lahat tayo mabilis na kapag nandun tayo sa posisyon na gusto natin. So, isipin nyo top roller ka. Nandito ka na sa posisyon na to. Di ba?
ang dali ng umatake na mabilis na yan eh. So, ganoon din pag nasa hook ka na, bang! Komportable ka na dahil nasa comfortable position ka na ng style mo. So, ang tinitraining ko lang dyan is paano makakarating ng mabilis sa gusto mong position. So, make sense, di ba? So, for example, top roller ako, dito yung mabilis na part ko. Pag nakapronate na ako. So, yun yung ititraining ko, paano maging mabilis, makapunta dito. Bang! So, bang! Then, sa laban, magagawa mo na siya ng mabilis. So, hindi ko sinasabing huwag nyo i-training yung full range. Kailangan mo pa rin yun. Pero ang sinasabi ko lang na mas i-prioritize nyo yung micro movements na yun. Bang! Kahit sa hook eh. Bakit? Ganun din. Ganun din explanation. Pag nandito ka sa posisyon na to, mas mabilis na umatake eh. Unlike kunyari, nandito ka sa defensive position. Talagang ang hirap niyan. Dahil nasa defensive ka na eh. At lumalaban yung kalaban mo. So yun lang. Pag hook, bang! Bang! Kumbaga yung supination na may cupping, yun yung pinaka ina-advise ko na aralin mo. Then, madali nang mag-speed. Kapag mag-training kayo ng speed guys, napakahirap i-training ng speed sa pulley or lifting weights. So sa akin talaga, best way to train is resistance bands or totoong tao. So pwede kayong kausapin mo yung partner mo na, alright, defensive ka muna, ako muna yung offensive. Catch mo lang ako yung attacker. So, ganon. Or kung wala ka mang kasparing, use resistance bands. Why mahirap sa mga pulley or lifting weights? Ito yung example. Diba, kanyari, ito yung pulley. Pag hinila mo na mabilis yan, pang! Yung angat ng weights, parang may hang time eh, diba? So parang pag hinila mo yan, boom, aangat yun, tapos may hang time. Tsaka siya babalik. So, may delay. Unlike pag rubber bands, tuloy-tuloy. So, walang hang time kasi sa rubber band. So, yun yung difference. So, yun lang. Sana meron kayong natutunan. Sana na-gets nyo yung sense ng sinasabi ko. Dahil yun nga, connected to sa sinabi ko nung last vlog na pag tournament, always try to be the attacker. Or mas offensive ka dapat palagi. To conserve energy. Okay, so shoutout tayo ng mabilis. Okay, so shoutout ulit natin si Ace na nakasubscribe sa membership natin. Si Engineer Mark, shoutout din natin na nagbigay ng tips para magkaroon ng, para tayo mag-harvest ng kamote. So, sayang wala tayong bakante. Tsaka tamad kasi ako, hindi ako green thumbs. Shoutout from La Union, si Jeremy Gomez. What up? Carl Samiento ng Mendez, Cavite. Cavite nyo, hindi ko alam kung saan yung Mendez. Saan ba yun? Harold Anton Ramos. Alright, feeling ko magkikita kami nito sa Laguna. Kita tayo bro. Hindi ko alam kung lalaro ka pero tingin ko middleweight ka din. So, good luck sa atin. Sana magkatapat tayo, di ba? John Michael. Shoutout sa next vlog. Alright, ito na. Shoutout na kita. Ito, from San Miguel, Pangasinan. Shoutout kay Dierak. Tsaka kay IZ Kill. Alright. Tapos from Ozami City, si Juvel Espinosa. At kay Arwin Ambuan. Shoutout din. Jonard Amatorio ng Laguna. Cooper Villanueva. Guevara J. And kay JM De Guzman from Camias SMB. Alright, so yun lang muna. Salamat sa mga nanood at umabot sa video na to. Sana natuwa kayo kahit leg day. Kinakabahan ako mag-upload ng leg day dahil walang nanonood. Pero sana nakasubaybay pa rin kayo. So yun lang. Magkita kasi sa next vlog. Tingnan natin kung mag-training kami ni Mark Renzi. Or tatama rin ako mag-drive. Hindi ko pa alam. So yun lang. Ingat kayo palagi. God bless. See you in the next vlog. Right na edit na ako. Let's go.